Potential witnesses. Ang pagkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya dapat doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang pinigil. Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Paano po yung mga naging tanungan po kanina? Well, sabi kasi sa sakit, they just want to establish the identity ng mga disiplinyo. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government issued identification cards, etc. And then, sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya, isa-isa nilang dalawa. Isa-isa silang tinanong kanina. Okay po lang. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahayag namin na magkaroon ng sensasya tungkol sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto ay one-on-one interviews sa pero ano po yung naging kita ko sa punto? Kahit wala sila po, one-on-one sila. Pero pinayagan ko na yung bakit? Tatagoy na ano. So, kaya na sila na handa po silang panindigan na sumasakta. Sir, pag-clarify naman sabi mo na pinapatawag, merong letter ng ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan dito kapilipin. Walang petsa. Walang petsa. Sir, gusto kong tingnan yung affidavit. Pero paka-affidavit, invite din ka na Maaaring ganon. pero open pa ba kayo? Bakit attorney? Ate, since the details na matapadin dumiretso na sana yan po yung point namin noon, natutog nila. So, pagbigyan natin sila. Gusto ng FBI mag-investiga, cooperate kami. Gusto ng ombudsman mag-investiga, cooperate lang. Sir, ang answer po yung mga gusto na hindi umano ay may mga sinabi doon po bilang mga members of the committee na hindi po tumutugma. Katulad po nung flight logs ng air taxi na di umano from 2023 to 2025. Wala daw po ganun klase ng lipad sa bahagi ng Ilocos. Ano po tuloy po? Ganito na lang, no? Kasi tandaan, clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matiba sa media. Magigit nyo naman siguro napanood. Unang sinabi ni Director Matiba, 14 lang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga aligasyon ni Director Matiba. Pangalawa, yung sinasabi niya, isang general daw, plus 75 ng PMA, nag-report sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, economic reasons now. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan.
Yung flight detail, sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag, sa 2023 to 2025, diba sinabi niya? Ay wala daw aeroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Eh kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos, nagamit ng aeroplano. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, na noong 2022, meron, sigurado may flight logs po yun. Yes. Eh, ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Kanina mo minusyon ni Topacio yung leadership. You share the same sentiment? Hindi ko po narinig yung sinabi ni Topacio so hindi ako makapag-comment. Kamoting kahoy daw yung minsan yung mga liderato ng NBI. What's your comment po? Ayaw ko mag-comment. Idea niya yun or opinion niya. Attorney, hindi ba kayo hihingi ng security kasi sabi mo nakatanggap sila ng death threat? Kaya naman natin i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot. Pinasok mo, tatlo sa 18 ex-marines, yung pinasok yung bahay. Hindi kasama sa 18. Kasamahan nila dati kay Saldico na trabahante. Pinasok ang bahay ng tatlo. Pananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldico. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya dahil sa pagnanakaw niya Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma. Kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kami mag-individual. Walang issue. Sir, satisfied na po ba kayo na dito ginagawa yung investigasyon? Mas gusto nyo pa rin po matuloy sa Senado yung investigasyon? Bahala rin po ang Senado. Wala kami impluensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami. Para lang kung lumabas ang katotohanan, they test the credibility of the 18, we are open to that. Sir, 100 daw po yung pinag-usap, and 38 daw yung kumaya, including the 18 words, may 20 daw po Hindi ko alam din yan. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ang gagaling yan. Pero may lalantad pa, attorney. Ayaw ko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa tatlo yung pinasok yung bahay, yung mga nakasamahan nila? Kakwento lang, sir. Ang idea, ang assessment ko, pananakot lang. Kung Kung may idea palinakot kayo, po sir, sa kanila, sino? bakit hindi po sila tinagit? Bakit ito yung mga kasama nila? Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod yung mga pumasok doon sa bahay? Meron akong idea pero hindi ko ma-share. So may lalabas pa talaga, sir? Ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni Director 100 pa daw. 38 daw, sir. 30 daw po including the 18, so may 20 pa raw po na. Hindi ko rin alam yan po. Sir, pero sa inyo, sir, meron po bang lalabas or what? Ayaw ko munang sagutin. Sir, anong klaseng death threat, sir? Yung natatanggap nila? Kasi sir, di ba yung tatlo pinasok na, Sabi pinasok naman na namin para... yung text messages. Anong sabi sir sa text message? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapatao itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Mga ganun. Kailan nyo natanggap yan, sir? Sometime February. Early week. Ilang messages po yun, sir? Ilang messages? Sunod-sunod kasi yun. Pero pinakatumatak po sa inyo, Yun, yung, galing pa yun sa active na military officer. directly pinasa po sa inyo or ipinasa lang po ng isang tao na natanggap?
Sa kanila, lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message na Yeah, yun. may dalawang nakatanggap, kaya pinabasa sa kasamaan nila. Before press con, sir. Yes, yes. So alam sir na lilitaw. O ilan yung nag-trigger sa inyo para lumabas? Paano ba sir? Hindi naman. Hindi kami affected sa threats. Okay po. Totoo po ba, walo dyan, hindi daw patapos dito sa kanila. Pinaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Direktor. Pero naipakita namin ang prueba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver to. Si Direktor ang tanongin nyo doon kasi hindi tama yung sinasabi niyo. Attorney, kailan po kayo babalik at ano po yung inyong pakay na ma-accomplish niyo po pagbalik dito sa NBI? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi yung subpoena nga, iba nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing, dalhin nyo ang mga ebidensya. Sir, kasama So next week po yun, next week. Ano yung Attorney. sir, anong date? Sir, lahat tayo sir. Oo, lahat. Anong araw po, sir? Ano araw? Parang 90 na, hindi ko makuha. Bibigyan daw nila ako ng sulat. Maybe Basta here- next week. No? May we hear from one of your clients, statement na from one of your clients, yung kamusta kanina, yung pakikipag-usap sa NBI agent. Satisfied kami sa nangyari kanina. Sir, pwede one of your clients, kahit isa sa kanila, okay lang? Sino pwede Kung ano lang yung sa kanila kanina ba? Sir, kamusta kanina, sir? Kamusta Sir, kanina? lapit ka lang sa mic, sir. Lapit ka lang sa mic. Okay naman po yung tato nila sa amin. Oo. Nakataong wait naman. Wait po sila.